Tuloy-tuloy lang sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong nakaraang linggo, naging abala ang Pangulo sa iba't ibang aktibidad. Highlight dito ang pagpapatunay na siya ay nasa maayos na kalagayan kasabay ng pagharap sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo, balikan natin sa report ni Kenneth Pasyente. Pinatunayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang sakit matapos niyang humarap sa media nitong Lunes ng hapon. Taliwas yan sa mga naglipa ng fake news hinggil sa kanyang kalusugan. Ang Pangulo nag-jumping jacks at nag-jogging pa pabalik ng opisina. Kasabay ang kanyang hamon sa mga kritiko na samahan siya sa gym at tingnan kung sino ang mas malakas sa pagbuhat ng weights. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang Uplift Committee meeting para talakayin ang mga hakbang ng pamahalaan sa epekto ng krisis sa Middle East, partikular sa presyo ng produktong petrolyo. Dito ipinag-utos niya ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga sektor na pinakaapektado. Bilin niya ang tamang paggamit ng pondo. Tinanggap din ni Pangulong Marcos Jr. ang credentials ng 6 na bagong non-resident ambassadors mula Albania, Azerbaijan, Cote d'Ivoire, Iceland, Georgia at Somalia. Binigyang diin ng mga envoy ang pagpapalakas ng ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Ipinahayag naman ng Pangulo ang pag-asa na lalo pang mapalalim ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa mga nasabing bansa at magiging mabunga ang kanilang panunungkulan. Miyerkules, biyaheng Tacloban ng Pangulo kung saan pinangunahan niya ang mass oath-taking ceremony ng higit 2,000 newly promoted teachers at principals mula sa Eastern Visayas. Bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na walang guro ang magre-retire ng Teacher 1 lamang. Pinangunahan din nito ang paglulunsad ng reintegration program para sa mga umuwing overseas Filipino workers. Dito pinagsama-sama ang programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng trabaho, kabuhayan at serbisyong panlipunan lalo na sa mga apektado ng krisis sa Middle East. Layunin ng programa na tulungan ang libo-libong OFWs at kanilang pamilya na makabalik at makapagsimula muli sa bansa. Nakibahagi rin ng Pangulo sa Asia Zero Emission Community o AZEC Plus Online Summit, kung saan binigyang diin niya ang pangangailangan ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia upang matugunan ang hamon sa supply ng enerhiya. Huwebes, nanguna sa paglulunsad ang Pangulo ng Biyayang Bigas para sa Maynila program. Sa ilalim nito, makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo na tinatayang aabot sa humigit kumulang 80,000 na pamilya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.